Gawa ng Miss Universe Thailand 2024 winner, Gawang Pinoy. Ang bagong koro ng Miss Universe Thailand 2024 Opal Chuang-Sri ay nagsusuot ng gown na dinisenyo ng Filipino fashion designer na si Rian Fernandez sa huling kompetisyon sa July 14, 2024. Ang 21-year-old breast cancer survivor na si Sachata, Opal, Chuang-Sri ng Bangkok ang nanalong Miss Universe Thailand 2024. Ginanap ang coronation night sa Aces Hall, The Mall Life Store, Bangkok, Thailand, nitong linggo, Hulyo 14, 2024. 16 na taon si Opal nang sumailalim sa breast removal surgery dahil sa cancer, kaya ang breast cancer awareness ang kanyang isinusulong na advokasya nang sumali siya sa Miss Universe Thailand 2024. Si Opal ang isa sa mga makakalaban ni Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo sa 73rd Miss Universe na idaraos sa Mexico bago matapos ang 2024. May malaking kontribusyon sa tagumpay ni Opal sa Miss Universe Thailand 2024 ang Filipino fashion designer na si Rian Fernandez dahil ito ang gumawa ng kanyang evening gown. Maligayang maligaya si Fernandez dahil sa kasaysayan ng Miss Universe Thailand. Siya ang kauna-unahang international designer na nagwagi sa naturang patimpalak. Sa kanyang social media post, sinabi ni Fernandez, "Dreams to come true with unwavering belief and an extraordinary team by your side." Bilang kauna-unahang international designer na nanalo sa kasaysayan ng Miss Universe Thailand, umaapaw ang pasasalamat ng puso ko sa mga artisans ko na sina Daddy Inchong Kambay at Mark Brent na nagbigay buhay sa aking vision. Sa buong kupunan ng Bangkok ng aming Queen Opal Sachata, Puan Omim, Warot Tipo Paibuon, at Tirabol at Chisanucha, salamat sa buong tiwala na ibinigay ninyo sa aking kupunan. Magkasama, sinira namin ang mga hangganan at pininturahan ang isang ensemble ng pakikipagtulungan, pag-ibig at tagumpay. Hindi lamang ito isang tagumpay, patunay ito sa kapangyarihan ng pangarap at lakas ng pagkakaisa. Forever thankful, forever inspired. Kinikilala sa iba't ibang mga bansa ang husay ni Fernandez bilang fashion designer. Ang evening gown na ginamit ni Bonnie Gabriel nang manalo itong Miss Universe 2022 noong Enero 14, 2023, ang isa mga nilikha ni Fernandez na world-class caliber at tunay na maipagmamalaki ng Pilipinas. At Kuya Will, kinumpirma lang ba ni Willie ang chismis tungkol kina Coco at Julia? Willie Revillame, Coco, kay Julia at sa mga anak nyo. Willie Revillame leaves netizens puzzled during the WL comeback party matapos niyang pasalamatan ang mga aktor na sina Coco Martin at Julia Montes at yung mga anak nyo. Ang pahayag ni Willie ay nagdagdag ng gasolina sa mga chismis na nagsasabing may dalawang anak na sina Coco at Julia. Ngayong araw, July 14, 2024, dinanap ang pre-debut event para salubungin ang bagong programa ni Willie sa Kapatid Network na pinamagatang Will to Win. Bukas, araw ng Lunes, July 15, formal na magsisimula ang programa na, katulad ng mga dati niyang programa, ay game show din ang format. Pero bago iyon ay isang welcome party nga ang idinaos sa New Frontier Theater sa Quezon City na tinawag na Welcome Back Party. Dito ay may mga artista ang nagpahatid ng kanilang pagbati kay Willie sa kanyang pagbabalik telebisyon sa pamamagitan ng video greeting. Isa sa mga bumati kay Willie ay ang aktor at Batang Quiapo lead star na si Coco Martin. Nagpasalamat naman si Willie kay Coco sa magagandang salitang binitiwan ito para sa kanya at sa bago niyang programa. Maraming salamat, Tanggol. Thank you, Coco, sa pagbati mo. Gusto ko ang bangs mo, ha? Sobrang bait tong si Coco Martin, sambit ni Willie matapos mapanood ang video ni Coco. Ang pangalang Tanggol ay ang karakter na pinasikat ni Coco sa Batang Quiapo. Hindi rito natapos ang mensahe ni Willie para kay Coco. Ngunit marami ang nagulat sa sunod na sinabi ng game show host. Coco, to Julia at sa mga anak nyo, pamilya mo, salamat Coco, bulalas ni Willie. Ang Julia na tinutukoy ni Willie ay ang aktres na si Julia Montes, ang rumored girlfriend ni Coco. Matagal nang usap-usapan na may dalawang anak sina Coco at Julia, subalit ni minsan
ay walang opisyal na kumpirmasyon nito mula sa dalawa. Kaya ganun na lang ang pagkagulat ng marami sa sinabi ni Willie sa estado ng magkasintahan. Ano naman kaya ang reaksyon ni Julia at Coco sa sinabi ni Willie? At Piolo Pascual nagpalit ng roles kay Baron Gisler sa Moro. Feeling blessed si Piolo Pascual na maging bahagi ng Moro. Piolo Pascual on getting meaty roles. I wish I could say pinili ko talaga siya, pero lumalanding lang po talaga sa lap natin yung mga ganitong proyekto. Humble lang talaga ako sa mga opportunities na dumarating sa akin. At this point, sucker na ako para sa magagandang kwento. Lagi ko na lang sasabihin yun. Streaming na sa Netflix umpisa Hulyo 19, 2024, Biyernes, ang pelikulang Moro ni Piolo Pascual, Baron Gisler, at Loris Guillen, sa direksyon ni Brillante Mendoza. I'm so overwhelmed. Walalas ni Piolo matapos ang invitational screening ng Moro nitong Hulyo 14 na Linggo ng gabi, sa Victoria Sports Tower, EDSA, Quezon City. Alam mo, parang yung sinabi ni Direk Loris. First time niyang makatrabaho, so first time para sa akin na makasama talaga sa ganitong klaseng production. Napakagaling ni Direk Brillante. Maraming salamat, Direk. It was such a privilege to be in a film na masasabi mo, it speaks about a universal language which is love. Yun lang yung maipagmamalaki ng pelikulang ito, na napakasarap maging parte ng ganitong klaseng proyekto. Maraming salamat, Direk. Nasa cast din ng Moro sina Christopher De Leon, Joel Torre, Beauty Gonzalez, Nikki Valdez, Ina Felio, Alvin Anson, Dido de la Paz, at Rolando Inocencio. Piolo Pascual, Loris Guillen, Director Brillante Mendoza, at Baron Gisler sa special screening ng Netflix movie na Moro. Mag-streaming sa Asia Pacific region ang Moro. Ano ang mensaheng ibig iparating ng pelikula? Ang sa akin po kasi, it's a social commentary. Ibig kong sabihin, ako ay grabe yung in-your-face na approach ni Direk Brillante para makita natin yung effect na it's kind of microscopic in a sense, tugon ni Piolo. Kasi hindi na tayo kailangang lumaki para makita natin yung sakit na pinagdadaanan ng tao. So, sa akin, yun yung gem nung pelikula, para makita mo talaga yung struggle ng isang nanay sa ipinaglalaban ng dalawang anak. Napakalinaw naman nun. So, yun yung dinipict ni Direk. Yun ang take home para sa akin, na parang kailangan mong ma-realize yung pain na pinagdadaanan ng tao, be it a film or a docu. Napakasakit. So, para panoorin mo ang isang pelikulang ganito, kailangan mong mag-invest ng emotion. Kasi, atin ito, pelikula natin ito bilang Pilipino. So, ang laki ng investment. Hindi ko alam kung paano siya ibebenta abroad. Pero para sa akin, ito yung dinedepict ng real emotions ng isang magulang para sa mga anak niya. Ang setting ng kwento ay Maguindanao. Magkapatid sina Jasim, karakter ni Piolo, at Abdel, karakter ni Piolo. May hidwaan sila sa kaugnay sa kanilang lupa. May masamang pangitain sa panaginip ang kanilang ina, Loris Guillen. Maraming pinagkakaabalahan si Piolo, kaya ipinaubaya niya ang mas malaking papel kay Baron. Napaka-intense ng kanilang confrontation scene. Paano namin hindi na-outshine yung isa't isa? Lumaki kami ni Baron. I mean, friends na kami since teens pa lang kami, dapat sabihin ko, lahad ni Piolo. Or teenager ka, hindi na ako teenager nun. Ha! 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 Pareho tayo ng respeto sa mga... I mean, ang takot ko lang kay Baron, baka ilublog niya ako sa ilog tapos hindi ako makahinga. Si Baron ay napaka-committed. Committed actor na siya. Kapag may ginagawa tayo, buong puso natin itong ginagawa. Wala kaming iniiwan. Kaya sobrang respeto ko sa lalaking ito. Pag ginawa niya ang isang bagay, gagawin niya more than you ask for. May regrets ba siya na nag-switch sila ni Baron ng role? Napakunot no si Piolo. Bakit alam mo ba, ang panonood ng pelikulang ito ay parang pag team player ka, pagkasama ka sa pelikula, no matter how small or big your role is, ang sarap ng pakiramdam na kasama ka sa isang mensahe. Mensahe. Yung pelikula ay mensahe sa ating mga manonood.
Kaya kahit maliit o malaki ang role mo, para lang maipakita ang isang karakter na makaka-relate ang mga tao, importante. Wala talaga sa laki at liit ng role yun. Ano ang natanto niya sa paggawa ng pelikulang Moro? Humugot ng malalim na buntong hininga si Piolo, it speaks about a certain universe which is unity. Tulad ng sinabi ko mula sa simula, ito ay mikroskopiko. Hindi naman ito about religion or culture. Pero tungkol ito sa pag-ibig, tungkol sa pagmamahal sa pamilya, tungkol ito sa pagmamahal ng isang ina. At ang mahalaga lang sa amin ay manatiling nagkakaisa, anuman ang pagkakaiba, kultura o relihiyon o kung ano paman. Yun lang ang pinakanirespeto ko kay Direk Brillante. Na ipinakita niya kung ano ang ginagawa, kung ano yung cause and effect ng pagmamahal. At yung conflict ng religion at war. Kaya ito ay isang paalala. Yun lang yung take-away ko sa pelikula. Para maging aware tayo sa consequences na dapat nating gawin dahil sa mga choices natin sa buhay. Malaman ang karakter na ginampanan ni Piolo sa recent movies niyang Malari at Gumburza na parehong kalahok sa 49 DHMF at umariba ng mag-streaming sa Netflix. Sadya bang choosy na si Piolo sa pagpili ng role o movie project? Sana masabi ko yan. Alam mo, in all honesty, sobrang blessed ako. Sobrang privileged ko na makatrabaho ang mga taong tulad ni na Direk Brillante, Direk Loris, Baron for that matter, Malari, Gomburza, pagmamatuwid ng Ultimate Heartthrob. I wish I could say pinili ko talaga siya, pero lumalanding lang po talaga sa lap natin yung mga ganitong proyekto. Humble lang talaga ako sa mga opportunities na dumarating sa akin. At this point, sucker na ako para sa magagandang kwento. Lagi ko na lang sasabihin yun. Mahilig ako sa magagandang kwento. If there's something that I'd like to take on, I'd find a way para magawa yung isang istorya. Kasi mahilig akong manood ng films. Film lover ako. At sobrang respeto ko sa sinehan. So being part of this film, wow, it's such a blessing. Hindi ako namimili ng proyekto basta maganda. At yan ang atin latest showbiz, cheka update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe. Click the notification bell for more showbiz, cheka updates. Like and share the video. Maraming salamat at magandang buhay sa lahat. Paalam. Pero may contact pa ba kayo ni Nadia? Tinatrap niyo na ako eh. Sagutin yun. Kasi diba, nung in-interview si Nadia, flinash yung mukha mo. So parang it's all over about your child. Yeah, I have no comment. Ang akin lang, I'm really happy that she greeted, Sophia greeted, or the child greeted my wife, happy birthday. So, she spends time with you and your wife. I mean, all these years. That I will just, it's very personal. But I would just say that I'm very happy where I am right now. With Miss Nadia Montenegro, I have no comments about it. Sinabi. Pero hindi ka pa nagtataka why she had to mention that on national TV? YouTube. So, all of the Philippines knew about I really what don't know. Maybe it's for the netizens to find out or to observe na lang kung why. Or to... Kasi kahit ako hindi ko naintindihan kung bakit eh. Pero may contact pa ba kayo ni Nadia? Tinatrap niyo na ako eh. So anyway, thank you very much. No more. Let's just focus now on... I have so many beautiful movies coming up right now. So this movie with Kathy Camarillo and this Korean production, I'll be speaking with an accent naman. English-speaking lines there. Anong title nito? Anong title ng movie? Dango. So I'll be talking like this, with an accent, baby. It's gonna be cool, don't you think? It's tapos na ang... No, we're gonna shoot pa lang, so I need to brush up on my accent.